Magandang araw mga binibinit Ginoo. Panibagong araw, panibagong pagtuklas. Ako si Fredilbert Gabriel Wagpao na nagsasabing ang hindi marunong magmahal at magbigay ng pasasalamat sa mga bayani ay higit na kalaban ng ating bayan. Ngayong araw na ito ay hayaan niyo akong magbigay ng talumpating pasasalamat para sa ating bayaning si Jose Rizal at aalamin natin kung ano ang kahalagahan ng kanyang mga akda at ng kanyang sakripisyo para makamit natin ang kasarinlan na ating tinatamasa ngayon. Halina't pakinggan, makinig at unawain ng mabuti ang talumpating ito. Sino nga ba si Jose Rizal? Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialonda o mas kilala bilang si Jose Rizal ay isang Pilipinong nasyonalista, manunulat at pulimata na aktibo sa pagtatapos ng panahon ng kolonyal na Espanyol ng Pilipinas. Siya ay popular na itinuturing na isang pabansang bayani ng Pilipinas. Siya ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay noong Disyembre 30, 1896 sa edad na 35. Layunin ng talumpating ito na maipahayag ang hindi matatawarang sakripisyo ni Rizal sa bansa at ipapakita kung gaano kahalaga ang kanyang mga akda at paano siya nakakapag-impluwensya sa mga kabataang Pilipino. Matutukoy din natin sa talumpating ito kung bakit nananatiling mahalaga si Rizal sa kasalukuyang panahon. Marami ang mga naging sakripisyo ni Rizal sa ating bansa. Isa na rito ang pagkamatay niya sa Lunita, Bagong Bayan. Siya ay binaril ng patalikod ng maarmadong sundalo. Binaril siya para patahimikin ang kanyang boses na nagsisilbi niyang lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusulat. Dagdag pa rito, iniwan ni Rizal ang kanyang mga minamahal sa buhay, partikular na ang kanyang ina at ama at mga kapatid, para mangibang bansa at doon makapag-aral at maging maalam sa lahat. Hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan, bagkos ay para sa mamamayang Pilipino laban sa mga mananakop. Halaga-halaga ang mga naging akda ni Rizal. Ngunit dalawa lamang ang aking ibabahagi, ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ang Noli Me Tangere na ang ibig sabihin ay touch me not, o sa Filipino, huwag mo akong hawakan. Ito ang nagpapakita ng mga maling pamamalakad ng mga Kastila noong unang panahon na siyang pag-usbong ng mga isyong korupsyon, hindi pantay-pantay na oportunidad at pang-aabuso sa mga mahihirap at lalo na sa mga kababaihan. Ang El Filibusterismo naman ay nangangahulugang filibusterismo o ang paghari ng kasakiman. Dito sa panahong ito, nalantad ang mga balikong sistema na siyang nagbigay daan para makamit ang kalayaan at gumising sa kamalayan ang bawat mamayang Pilipinong naging mangmang dulot ng mga dahas na mga praile, gobyerno at mananakop, at ang masahol pa sa lahat ay ang ating kapwa Pilipino. Natutunan ko sa mga aral na napag-alaman ko ay ang boses natin ay mahalaga dahil may kaakibat itong susi sa pangunlad ng kinabukasan ng bansa sa tamang sistema. Dahil gaano man kaliit o kalaki ang paraan ng iyong pagboses, ito ay makapangyarihan at malakas gaya ng ginawa ni Rizal. Ang pangunahing mensahe ng talumpating pasasalamat ay ang kahalagahan ng pagtindig, pagboses at pagmamahal sa bayan upang makamit ang maayos na kinabukasan. Ang aking pasasalamat ay magsisimula sa kung gaano binago ang buhay at pagkatao ko
Salamat sa dakilang bayani. Nang dahil sa iyo ay natutunan kong mahalin, pahalagahan at ipaglaban ang bansang ating sinilangan. Sa huli, gaano man tayo dalhin ng makabagong henerasyon, ang sakripisyo ni Rizal ay mananatili sa ating isipan, sa puso at sa gawa ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi lang ngayon, hindi bukas, ngunit magpakailanman. Huwag nating kalabanin ang mga sakripisyo niya sa bayan. Bagkos kalabanin natin ang ating mga sarili sa pagiging manhid at duwag. Para sa nag-aalay, nagsakripisyo, nagbuwis ng kanyang buhay. Saludo ako sa iyo, Rizal.